Magandang araw para sa lahat ng ating minamahal na mga senior citizens. Ngayong araw po ay mayroon tayong daladalang balita dahil approve na po. Oo, approve na. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Good news, approve na ng House panel ang bill na expanded senior benefits. Ano ba ito? Ito po ay hindi gawa-gawa lamang dahil nakuha ko po ito sa website na ito sa PNA or Philippine News Agency na kung saan nakalagay po sa kanilang headlines, House panel approves bill expanding senior citizens benefits. Ngayon, alamin natin ano ba ang laman ng benepisyo na ito para sa ating mga senior citizens. Ngayon, ating alamin kung ano ba ang content talaga ng benepisyo na ito na para sa ating mga senior citizens. Ating babasahin at unawain. Nakalagay dito, Manila, a measure seeking to expand the benefits and pribilehiyo para sa mga senior citizens, hurdled committee level at House of Representatives. During sa Tuesday, noong nakaraang week na hearing, the House Committee on Ways and Means approved and a numbered substitute bill consolidating 22 proposal that aims the ease sa pang-araw-araw na expenses ng ating mga senior citizens. Sabi ni Committee Chair Albay Representative Joey Salceda na ang bill na ito ay seeks to institutionalize reform and progress made by the Joint Committee. Ang lahat ng ito ay para lamang po sa benepisyo ng ating mga senior citizens. Sabi pa dito ni Salceda, today, ito yung statement ni Salceda, today, the House of Committee on Ways and Means approve the unnumbered substitute bill to the Comprehensive Senior Citizen Benefit Act. This is the culmination of months of work of the Joint Committees on Ways and Means, Senior Citizens, and Disability Affairs. Sabi pa niya, among sa key provisions of the bill is the removal sa booklet requirement para sa pag-avail ng mga discounts. Kasi nung una, kinakailangan talaga ipakita yung senior citizens booklet mo para ipaalam na ikaw ay isang senior citizens at para ma-avail mo yung mga discounts sa pagbili ng gamot, sa pagsakay, sa pagpunta sa mga restaurants and many things. Sabi niya dito, I insisted that the removal of the requirement of booklet for availment of senior citizens discount be institutionalized in the proposed bill. That way, no future administrative issuance can take this progress, sabi niya. Ang dagdag benepisyo po ay including po dito yung expanding senior citizens discount, yung transport network vehicles, yung Grab at saka yung Angkas. At saka raising utility discounts from 5% to 15% para sa tubig at kuryente na aabot po ang consumption ng 200 kilowatt per hour. And applying sa 20% discount sa online sales. To offset the cost of these benefits, sabi niya, businesses could deduct the cost of value-added tax or yung VAT discounts from their gross income, distributing the financial burden between the government and private sector rather than being merely passed on to customers. As a consensus bill backed by month worth of consolations, this should pass Congress even though the lame duck session if it gets to that, sabi ni Salceda. It's nice to know na maraming mga tao sa gobyerno na pinangunahan talaga or pinagkunang pansin talaga yung kapakanan ng ating mga senior citizens, and it's glad to report this to inform everybody patungkol sa balitang ito. It's really a good news na sana'y marami kayong natutunan sa aking vlog ngayon. This is me, Roel Nusutanyo. Huwag kalimutang i-like, comment, and share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. God bless.